Hi Gemini, this is Jov. Welcome po sa ating channel. By the way, Gemini, this is your Timeless Gabay Tarot reading. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan, Gemini, ito po ay general reading. Mga parating pa para kay Gemini. Gemini, mukhang napapressure kayo dito. Na-pressure kayo Nasabi ng yung card na huwag mong pahirapan yung sarili mo. Pwedeng may nagsabi sa akin ngayon, nagmamadali ka? Or pwedeng may mga pending kang na dapat tapusin? Pwedeng hindi ka na makakoncentrate or makontrol. Kumbaga, lalo na yung emotion mo. So, huwag magmadali. Okay? Isipin mo na huwag mong pahirapan yung sarili mo. Kasi ang unang nakita ko dito, pwedeng obligasyon to na kailangan talaga gawin. Kailangan talagang matapos. Pwede din po nahihirapan kayo sa rules. Rules na kailangan sundin. May nakita rin akong energy dito na pwedeng you felt trapped. Para ka nang katali sa isang bagay, sa isang sitwasyon, or sa isang tao. At ikaw ay nahihirapan, nagkaroon ng loss of freedom, feel restricted. Kaya nga sabi ng yung card na this card tells you na stop punishing yourself. Okay? Huwag kayo mag-create ng blockages. Let's say na nagkaroon na nito. Kailangan mong makawala. Kailangan mong i-free yung sarili mo. Freedom. Kailangan ng freedom. Kailangan mong bigyan ng aksyon. Hanap ka ng solusyon. Pwede din po kung may nakita kasi ako ditong pwedeng nahihirapan ka na kasi pagod ka. Pagod sa kakaisip, pagod sa mga ginagawa. May nakita nga ako dito, Gemini, na hindi mo pa nagawa. Like, tinitingnan mo siya like, ang daming gawain. Yan. So, relax, be calm. Kung gawain to, things to do. Sulat ka ng things to do. Kung hinihirapan ka, baka pwedeng pakiusapan yung mga tao dyan na para tulungan ka or pwedeng i-adjust yung time. It might be may deadline ito. May umaasa or nag-make promise ka. Pero aminado kang hindi mo magawa siya sa tamang time na binigay mo. So, communication is the key. Basta importante dito, huwag mong pahirapan yung sarili mo. Stop punishing yourself. Kasi gusto mo ng isolation dito, like, gusto mong pag-isa, gusto mo ng space para makapag-isip at makapagpahinga. Kaya nga, nasabi ko kanina, mukhang pagod kayo. Kasi kung wala kang ginagawa, pero sobra yung sa kakaisip, madadrain yung energy mo niyan Kailangan talaga ng tamang pahingay niyan. Pwede din po naapektuhan kayo sa loss of connection sa isang tao. Pwede din po na maraming nakadepende sa iyo. Kaya ka nahihirapan. May nakita ko ditong buntis. Or di kaya kung ikaw ay babae, may menstruation. Like, kailangan talaga syempre kailangan ng tamang pahinga niyan. So, free yourself. Huwag mong pahirapan yung sarili mo.
tamang pahinga. Communication is the key. If you're not ready na kausapin, then bigyan mo na ng panahon yung sarili mo. Okay? Pwedeng na-disappoint kayo kasi may naghintay. May naghintay sa iyo or ikaw yung naghintay hanggang sa na-disappoint, hanggang sa na-trigger yung anxiety. So, sana'y mabalance ito. 3 chord na mismo dito nagsabi po na pagod kayo na kailangan ng tamang pahinga. Kung ayaw mo magpahinga, then huwag masyadong pahirapan yung sarili mo. Okay? Na something or someone new on the way. Mag-ingat kayo sa green-eyed monster, ha? Sa mga hindi pa alam kung ano ito, sobrang selos, sobrang may sama ng loob. Jealousy, envy, third person na nangingialam sa iyo or sa inyo. Sama ng loob, someone is spying on you. So mag-ingat kayo sa taong ito. I think alam mo to kung sino to. Excuse me po. Isolation pa rin nakikita ko dito. Like, gusto mo talaga mapag-isa para makapag-isip at makapagpahinga, then do it. Magpahinga. Ang ilan nga sa dito na parang no choice, kailangan magtrabaho kahit pagod. So, try to relax lang. Huwag magmadali kasi kung magmamadali ka, mas lalo kang mapapagod niyan, Gemini. Na kung overthinking to, kailangan talagang kung hindi pa kaya, then change the channel. Like, kumbaga, sinabi naman kanina, di ba, na huwag pahirapan yung sarili mo. Kasi may nakita kong illness dito, not in the mood, burnout. Kanina pa to di ba? 3 chord na mismo nagsabi niyan. Pwedeng may health concern, pwedeng na-trigger yung anxiety or depression nga. Kung ano man to, at parating late. Kasi may nakita kong pending dito na may concern talaga sa late. Na pwedeng maraming pending sa gawain na pwedeng parating late sa trabaho, sa usapan. May nakita kong ganyan Pero huwag ka mag-alala, nakikita ko naman dito yung recovery. So, claim this recovery, Gemini. Okay? May nakita rin ako ditong energy na like pwedeng nag-commit ka, nag-promise ka na magbigay ka ng service sa ganitong time or kakausapin mo yung tao, imimit mo yung tao or may usapan may usapan ako nakikita dito pero ginamit mo yung sickness as an excuse like for example, masakit ang ulo ko, hindi ko magawa yung mga gawain. Marami akong ginagawa, hindi ako pwede. Like may excuse talaga ako nakikita dito. Like another example, first period ko ngayon so hindi ko magawa, kailangan ko ng tamang pahinga. Yan. Hindi pwede kasi may mga concern talaga na what I meant is possibility of using sickness as an excuse
para hindi mo ma-deal yung mga dapat gawin, na dapat mong i-meet, na dapat mong, yes, dapat gawin. Not to deal with something or someone. Pwede din po na-disappoint kayo sa mga changes na nangyari. Pero itong i-claim natin na sinabi ng card nyo na recovery. I-claim nyo po itong recovery na nakikita ko po dito. Nag-explain ka dito eh. May explanation ako nakikita dito and clarification. So this is good luck, success through good fortune. Parati itong lumalabas sa inyo, Gemini. Magiging pabor sa iyo, may victory, satisfaction guaranteed, may milagro, may nabenta, may mataas ang sales. Ang sabi ng card, give praise for all your abundance. Yes, your dreams come true. Yan. Parati itong lumalabas sa inyo, kahit sa tarot cards nyo po. Claim nyo po. This is good fortune. Claim your good fortune. And may malaking influence ang isang young unmarried woman. Pwedeng ikaw to na malaki ang influence mo sa kapwa mo. Pwedeng siya na malaki ang influence niya sa'yo ngayon. Energy, Gemini. Gemini, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gustong magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Lumabas din to kanina. Na may taong hindi totoo sa'yo. Conflict or pwede din competition or rivalry. Na posibleng may mapanilang na tao na malapit sa'yo. Pwedeng may intense na away na grupo ng tao dahil sa hindi nagkaroon ng pagsasang-ayon. Pwedeng may nakita kasi ako dito na some of you magpapatayo ng bahay or structure. Pwedeng wala yan, like yung away, kundi may annoying delays. Like na-annoy ka talaga sa delay. Kanina pa to eh. Oo, yung pending, may gagawin ka, pero nagkaroon ng delay, yung late, yung tardiness, yan, na-annoy ka. Kanina pa to. Pwedeng nagsa-self-pity ka din. Or mga pangyayaring hindi mo control. You need to slow down. Yan pa rin yung sinasabi ng yung card dito hanggang dito sa tarot cards nyo po. You need to slow down and pay attention to its details. Mag-focus kayo on one thing at a time. Huwag sabay-sabay.
Pwede din naiirita ka sa mga taong tanong ng tanong sa'yo. Like, like for example, matagal ka lang single. Kailan ka ba magjojowa? Matagal na kayong magjowa. Kailan ba ang kasal? Matagal na kayong kasal. Kailan ba kayo magkaroon ng anak? Hindi lang to sa buhay pag-ibig ha, kasi this is energy eh. Pwede sa personal life to, career and money, love and romance. Yan. Pwede maraming nagtatanong dyan sa trabaho mo. Tapos gusto mong mag-focus pero hindi ka makapag-focus kasi maraming nagtatanong nga. Hmm. Lumabas din to sa inyong sa inyong cards dito na gusto mo mapag-isa. Lumabas din siya dito sa tarot cards niyo. Gusto mo ng me time, alone time. Pwedeng naghahanap ka ng solusyon sa inyong problema, sagot sa inyong mga katanungan. Excuse me. So, kailangan kong inom ng tubig. Saglit lang po. Sagot sa inyong mga katanungan, solusyon sa inyong problema. Sabi ng iyong card, all life's answers are within you. Ganun pa rin yung sinasabi ng dalawang card mo dito eh. Dito, 'di ba, na wag mong pahirapan yung sarili mo. Hanggang dito, sinasabi ng card. So, you can restore talaga kung may tamang pahinga. You can restore your energy by spending time with yourself. Para sa pagbalik mo, you will feel your energy restored. Kasi aminado ka dito na may nararamdaman nga kung naiirita ka na talaga. Kasi nga, ang punot dulo nito is pagod ka. You want me time, alone time, space. Lahat ng tao gusto niyan. What I meant is lahat ng tao kailangan talagang magkaroon ng space. Kasi space is a sign of respect sa iyong sarili. Feel free yourself para makapag-isip ka ng maayos. Okay? Career and money. Magtatapos to ng mapait na sinapit. Yung sa nakaraan po, maraming nasaktan ka sa mga nangyari sa nakaraan. Pwedeng nahihirapan ka or nasaktan nga. Tapos matatapos din po ito, sabi ng iyong court. Kasi may natapos ka dito. Like yung sinabi ko kanina pa na may pending or maraming gawain, matatapos mo yan. Pero nakita ko talaga dito nahihirapan ka. Nabibigatan, pagod kasi eh. Pero nakikita ko talaga dito na may completion of cycle. Matatapos din po ito. And yung paulit-ulit na lang na concern, mabigyan na ng solusyon. Pagtatapos kasi ito ng may isang mapait na sinapit. Tapos may pagtanggap na. Mawawala na yung hadlang. May parating na biyaya. After nito, babangon ka para kang phoenix, the rising phoenix na mas naging matatag. Tapos, ito na yung new beginning. Ending na may new beginning. May parating na biyaya na magbibigay daan ng mas maunlad na panahon. Dalawang card mismo nagsabi dito. Matatapos yan. Mga gawain mo, matatapos yan. Kanina ko pa yan nakikita sa cards mo dito.
At least, 'di ba? Nakita natin dito na makakaya mo siya. Matatapos mo rin 'yang mga gawain mo na after nito, sobrang saya mo, satisfied ka sa naabot mong completion. Playing this completion. So, expect a recognition for a job well done. May nakita rin ako promotion dito, pagtaas ng kita, sweldo, allowance, or ng iyong posisyon. At ipagpatuloy niyo pong makinig sa inyong intuition at i-honor mo yung mga ideas kasi it will lead you to increase prosperity. So this is, sa career and money nyo, this is overflowing abundance. Thankful ka sa mga biyayang natanggap. Successful and satisfied. Kaya after nito, deserve nyong magbakasyon, mag-relax. This card asks you to relax and enjoy what you've worked hard to achieve. Gemini, huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin at i-click yung bell notification para updated po kayo sa reading natin. This is about your love life, self-love, partnership, and romance. Okay. Sabi po dito, sa mga single, you've been doing a great job to love yourself. May potential din na mamimit mo yung posibleng romantic partner mo. So, do something special for yourself. Treat mo yung sarili mo dahil deserve mo ito. Andito yung bakasyon, pahinga. Nabibigyan mo ng panahon yung sarili mo. At sinabi naman ng card dito na deserve mo ito dahil naging masipag ka sa araw-araw. At sabi din dito, sa mga marelasyon, blooming kayo that has a potential to be stable. Sa mga single po, naging practical kayo sa buhay romansa, interesado lang kayo sa mga stable na at trustworthy. Kumbaga, date to marry kayo. At nakita ko rin dito na makaka-receive kayo ng regalo or tulong. Generosity at harmony ang nakikita ko dito. At sabi din dito na you have a wonderful romance, loving, maalaga at compassionate. Oo. Pwedeng ito yung parating sa iyo or ito na yung person mo na marunong magbalanse sa kanyang emotion. And may buntes, which is nakita ko kanina dito, pregnancy. May buntes or nanganak na, nagkaroon ng panahon sa mga bata or sa pamilya. Sabi din dito na kailangan nyo mag-usap kasi may gusto kang sasabihin sa kanya sa mga marelasyon dito. And, di ba may sinabi ako kanina na magkakaroon ng panahon sa grupo ng tao or sa pamilya? Ipakilala mo na yung partner mo sa grupo ng tao. Grupo ng tao, pwedeng grupo sa pamilya, reunion ba to,
sa mga kaibigan. Nakikita ko dito masaya ka kasi very supportive yung family mo or friends. Yan. So, pagyamanin niyo po yung blessings na binigay sa inyo, Gemini. See you tomorrow. Maraming salamat po.